Ayun, good evening mga kasari at magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala ulit si Indianong Marino at sisimulan na natin ang ating negosyong rolling store. So ngayong gabi, nag-prepare na kami ng ating magiging paninda para bukas. Ito mga kasari, nag-re-repacking kami ng asukal na tigwa 1/4 para bukas. Ayun, mag-start na kami mag-deliver ng ating rolling store. Ayan yung kapatid ko. Say hi ka naman, ate. Yun, yan si kapatid ko, yung isang babae. Siya yung katuwang ko dito sa negosyo. So, ito yung nakuha na namin kanina na mga mantika, coconut oil yan. So, ito yung di-deliver. Kasi dito kami sa Iloilo, ito yung uso sa amin dito, lipid, ganyan. Yan, ito yung in-order ko. Ang linaw talaga kasi, ayan, this King's Oil. Ayan, premium yan coconut oil. So, ito, i-deliver lang natin to ng 35 yung isa nito. 35. So, bintahan nito sa mga sari-sari store is nagre-range siya ng 40 hanggang 50. So, depende na lang sa store owner kung magkano yung bibinta niya. Pero, ito ilalako natin ng 35. Isa. So, malaki yung tutubuin din ng sari-sari store owner dito. So, kasi maganda lang dito sa premium oil kasi alinaw talaga tsaka pwede mo pa siyang gamitin ulit. Ayan, so yung product natin is mantika. Ayan, nagre-repack ng asukal na was kasi mas mabinta sa amin dito sa Iloilo yung was kaysa puti. Tapos, ito, titinda din tayo nito. Yan, tingi-tingi para sa palengke, sa store. Tapos ito, tuyo. Ayan, ang ganda ng tuyo nito kasi dito sa Iloilo, sa may stand siya, sa Linas. Masarap talaga siya. Talagang pinadeliver ko siya kahapon. So, pwede natin din ibagsak to sa mga sari-sari store. Bali, 10 piraso nito, 20 peso yung bintahan natin dito. So, kasi nakuha ko ng medyo mura, consistent siya. Pero pag dito sa may palengke sa amin, ang mahal na ng kilo nito. So, pwede ko ibagsak to sa store, sa sari-sari store. Ibibinta ko sa kanila ng 17. Yung ganito, 10 pieces, 17 peso, pwede nila ibinta ng 20. Kadalasan 20 peso to. So, sa isang 20 peso, meron silang 3 peso din na tubo. So, not bad kasi kadalasan naman sa mga sari-sari store is piso, 2, 3 na lang talaga yung tubo. Kasi pag masyadong mahal, hindi rin naman mabibili. Ayan. Ito yung kamatis natin. Dito naman sa akin, wholesale ako kasi yung tindahan talaga dito na halos lahat ng mga sari-sari store owner or namimili doon talaga sa super, tinatawag nila. Kasi doon talaga bagsakan. So, kasi ako, kumukuha din naman ako ng pultuhan, kaya sinisame price ko lang siya doon sa super. So, hindi na nila kailangan pumunta doon sa super para mamili kasi kami na mismo magdi-deliver sa store nila. So, ayun. So, bukas, first day ng aming rolling store. And shoutout nga pala sa Magandang Buhay yan kay Ma'am Solen kasi siya talaga nagbigay sa akin ng inspirasyon para gumawa din ng rolling store. Yan kasi napapanood ko siya sa mga vloggers na isa din kasi akong OFW, isa akong seaman. So, pag alam niyo naman pag ang seaman, pag nakababa na, halos lahat ng pera na ipon, puro labas lang. So, kung hindi ka marunong magdiskarte, ilang buwan na ubos na rin yung pera mo kahit gano'ng kalaki. So, ang ginawa ko, kasi yung tatay ko na stroke, yung family ko wala rin namang hanap buhay. So, halos sa akin lang din nakasalala yung pang-araw-araw na pagkain, bayad sa kuryente, gamot ng tatay. So, kailangan din kumayod. Ito yung katuwang ko, yung kapatid ko, siya yung nagre-repack. Kasi sa repacking, mas makakatubo ka dito. Dito sa Iloilo, ang 1 kilo ng was is 70 peso. 70 pesos sa 1 kilo. So, yung ganyan, same price lang, nagsisame price lang ako dun sa supermarket, sa store dito. So, dahil wholesale tayo,
So, kailangan medyo mababa rin yung ibigay natin sa customer natin para mabigyan din nila ng na makakapagtubo din sila. Kagaya nito ng wash sugar, bibenta ko dito sa supply ko is 18 peso. Yung 18 peso na yan, dito ang tindahan kasi ng wash sugar is 25 peso sa mga store. So, sa 18 peso meron na silang 7 peso na kita dito. Not bad, easy, bibinta na lang nila, di ba? Ayan. Ayan. So, sa isang sako, nakuha natin dito kanina, 2.9. Ibibilangin natin mamaya kung magkano yung tutubuin natin, posibleng na tutubuin natin dito sa sugar na wash. And so, good luck sa atin guys bukas. So, mamaya kailangan natin nito, dadagdagan pa itong mga na ilagay natin, maglalako tayo. Dito sa Iloilo kasi, ito yung uso dito, lapad. Hindi guys sa Manila or sa ibang provinces na yung sa Ginbilog. Yan. So, pag pag wholesale ka guys, tutubo ka lang talaga ng konting-konti lang din talaga. Mas malaki pa tinutubo ng mga store owner kaysa sa atin yan nag-wholesale. Pero yung kagandahan lang is kahit maliit lang yung tubo, at least kung marami ka ng customer, mabilis lang din na i-dispose. So, ma-recycle natin, ma-rolling natin yung pera, yung puhunan natin. So, kumuha din ako ng itlog. Ito yan. Yung mga itlog natin, XL, large. Ito, large kasi direct tayo sa farm. Kumuha tayo ng direct sa farm, kaya maibigay din natin sa ating mga customer is kung anong price dun sa pinamimilhan nila sa bayan or sa super, sinisame price lang natin. So, isang tray, ang possible na tubo natin dito sa isang tray is 15 to 20 peso lang. So, maliit lang talaga mga kasari. Kasi same price lang doon talaga sa pinagkukunan natin. So, ayun, yung itlog kasi medyo sensitive. Minsan may mga daan dito na lubak-lubak. So, kung mababasagan ka isa o dalawa, wala na. So, yung tubo mo na 15 or 20 pesos sa isang tray, doon lang mapunta. So, kailangan ingat din kasi medyo sensitive yung itlog na to. Ayan, meron din tayong asin. Yan, ang sala namin ang gulo kasi ginawa ko ng stakan kasi hindi pa kami nakapag-ayos. So, yung sala to, ililipat ko doon sa kabila sa dating sala kasi pangalawang sala to. So, gagawin ko ng stock room dito. Yan, gagawin ko ng stock room dito. Medyo magulo lahat, makalat mga kasari. Kasi yun nga, nag-a-adjust pa tayo. Yan, ito yung mga pamangkin ko. Ang dami namin dito sa bahay. Yan, mga bata, makukulit. Ayan. Ang inspirasyon ko sa pag-rolling store is yung tatay ko na, yun, na-stroke. Kailangan ko rin talaga maghanap buhay kasi gamot niya pang maintenance. Nung nasa barko ako noon, hindi ko na naabutan yung nanay ko. Ito nga pala yung nanay ko. Ayun, 3 months pa lang ako noon nasa barko nung nawala siya. Hindi niya na ako naantay. Tapos nung February lang, ayun, yung tatay ko naman na stroke. So, medyo talaga hirap, gipit talaga. So, kailangan natin mag-diskarte mga kasari para ma-survive yung pang araw-araw na pangangailangan ng pamilya. So, kahit nakababa na tayo, kayod marino pa rin tayo mga kasari. Ayun, sana, yun, unang dating ko dito, pinuntan ko agad yung puntod na nanay. Ayun, kasi hindi ko na siya naabutan. Isa din pala akong marino. So, ayun. Nakaka-inspire din yung mga vlog na nakikita ko, yung nagro-rolling store, yung na wholesale business. Ayan, shoutout sa inyo mga lodi kay yan sa mga idol natin dyan. Marami akong sari-sari store na nagbablog na sinusubaybayan ko kasi nakakakuha ko ng mga informasyon, mga technique or ideas kung paano magpatakbo ng negosyo. Kaya sinubukan ko rin. Sana, alam ko medyo mahirap sa umpisa, pero sana maging okay habang dito ako nakabakasyon kasi at least nakakasama ko pa yung pamilya ko. At the same time, kahit pa paano may kita, may pang-araw-araw kami na gastusin pambili ng gamot ng tatay ko. Ayun. So, ayun, abangan nyo ako bukas mga kasari sa aming first na
pagdi-deliver bukas. Sana, nakaka-excite na, hindi ko alam kung ano bukas yung magiging outcome. And i-update ko rin kayo mga kasari kung tumubo ba tayo, kung magkano yung naibenta natin buong maghapon. So bukas maghahanap tayo ng mga possible customer natin sa mga kapwa sari-sari store owner. Ito pala yung kapatid ko. Ayan, meron din siyang sari-sari store. Nung una, ubos-ubos na yung paninda niya. Dito lang din sa labas ng bahay. Ayan, tapos kanina, ayan, binigyan natin siya ng puhunan na para magsimula ulit. Kasi yung kapital niya galing lang din sa utang, sa lending. Kaya yung kinikita niya, doon lang din napupunta sa interest. So, ang Angat Kasari program is ito ang aking inilunsad kahit paano makatulong sa mga kapwa store owner or sari-sari store owner para mapalago din ang kanilang negosyo. Pag maging okay yung maging sulit sila sa atin, yung lagi silang kabuka sa atin, maging regular na customer, pwede tayo sa kanila, mag-supply ng product sa kanila ng consignment, yung para paano malaking tulong to kaysa mangutang pa sila sa lending na alam naman natin yung lending, sila lang din yung kumikita. Kasi yung araw-araw sisingilin ka, hindi mo masyado mai-rolling yung capital. Tapos lalo na pag inutang na, wala na, nandun lang lahat. So nakapundo na talaga doon. So ayun, update ko kayo bukas mga kasari kung ano yung magiging journey namin sa first day ng aming pagro-rolling. Ayan, so prepare lang ng kapatid ko yung para bukas, tapos ayun, alas 7 siguro ng umaga hanggang alas 5. Ayun, yun yung gagawin natin. So, abangan nyo ako bukas mga kasari. Titingnan natin kung ano magiging kapalaran natin bukas. Nakaka-excite na hindi ko alam kung paano mag-entertain sa mga customer kasi dapat pag ganitong pinasok mo na business, kailangan marunong kang mag-boka daw. Yung marunong kang encourage or talagang inganyo mo yung customer na sa'yo kukuha. Kasi hindi lang naman ako yung marami din dito sa Iloilo na nag-aalok lang kagaya nito. So ayun, susubukan ko yung natin bukas, ang kamandag ni Indianong Marino, kung paano natin i-encourage yung mga possible customer natin na sa atin nakukuha ng supply. Ayun, salamat mga kasari and abangan nyo ako bukas. Ayan yung mga puging pamangkin ko. Sila yung nagre-refill ng mantika natin. Nilalagay sa lipid ng tanduay. Para bukas, ready na para delivery. Ayan, medyo overtime na tayo ngayon mga kasari. Kailangan alas 10 na ng gabi. So marami pa tayong i-repack. Pagkatapos ng mantika, tapos na yung asukal. So ako naman yung tuyo. Ayan, yun naman nakatoka sa akin yung tuyo. Ayan, shoutout naman dyan sa nagre-repack kay Justin. Ayan, ang poging si Justin yun. So yung nakatoka naman sa akin is yung tuyo. Ang sarap ng tuyo nito. Galing pa to dito sa istansya. Salina siya mga kasari. Kaya ang sarap tinan kasi fresh pa talaga siya. Yung kakabilad lang. Siguro mga ilang days lang sa kaya ang ganda ng kulay niya. Ang sarap pati kasi tinikman ko rin, di siya masyadong maalat. Ayun, so ito nakatoka sa atin. Pwede ko itong ibagsak sa mga sari-sari store. Ito 10 piraso. Kaya medyo TMA yung tawag nila, na small to medium yung size. 10 piraso. So pag bininta to sa store is 20 peso. So pwede ko itong ibagsak sa mga store owner na gawin nating 17 pesos para meron din silang tubo na 3 pesos sa isang balot nito. So hindi na sila lugi doon kasi may plastic na nakabalot na, so ready na for ready na ibenta. So ayun, tinitimbang namin yan yung 1 kilo. Tapos ayan, nilalagay dito, dinidivide sa 3 lipid ng tanduay. Kasi kanina, risiko kami or sa 1 kilo, hindi siya makakuha ng 3 bote. So, talo na kami agad doon. Kaya, tinitimbang namin para accurate yan.
Ayan, so time check, alas 12:30 na ng umaga. So gising pa din kami, busy pa. Kasi para bukas or mamaya magdi-deliver kami. First day ng rolling store natin mamaya. So sana maging maayos at maraming mga store owner ang kukuha sa atin. Yung masusuplayan natin ng mantika, itlog, asukal. Ayan. So, bukas update namin kayo kung ano na mangyari sa aming first day ng rolling store. Nakaka-excite din naman and kung magkano yung possible na kikitain natin bukas. So, see you there bukas mga kasari. Good night.